no? So, tatanungin kita, sa mga nabasa mong comments, hiwalay natin dun yung good comments. Alin dun yung pinakamasakit na nabasa mo sa mga nang babash o nang gagawa ng issue sa iyo? Hindi naman daw ako kagandahan dahil maitim ako, but So, anong masasabi mo sa mga patuloy na gumagawa ng issue? So dito naman sa akin, Mabel, syempre nakilala ka namin, kumbaga accidentally, no, na na-meet namin dito, along the way lang. May mga times ba naisip mo na sana hindi na lang kami nakilala ni Kuya Ruel? Kasi na-judge yung buong pagkatao ko o yung pamilya ko. Tapos, syempre kumbaga nagiging public na yung buhay nyo. May mga times ba naisip mo na sana na lang, baga hindi na lang, may pagsisisi ba? Sana hindi na lang kami natulungan. Kasi nga, yun naman yung kapalit pala na ibabash ako ng ibang tao kahit hindi naman ako kilala. noon pa man ay pinapangarap ko to. At noon pa man ay may mga tao na rin na ayaw sa akin. Kahit wala. So, ito pa, tungkol sa love life mo naman, di ba? Kasi ito ay kumakalat lang sa social media, sa Facebook. Sinisend nila yung pictures doon, ikaw tapos yung lalaki, and then boyfriend mo daw yun. Gaano katotoo ito? Totoo po yan, pero Yon, ito yung yung issue. Siguro alam mo na rin yung sa tuwing nagba-vlog or mga ganyan. Nung una namin kayo mag-vlog or una ka mag-vlog ni Ruel, may nambudong issue na keso ipapalit daw ni Ruel si Rachel kay Mabel. May dumating na mayroong nag-chat sa iyo na isang vlogger or sponsor na nagsasabi na bibigyan ka ng malaking halaga kapalit ng hindi ka na magpapablog kay Kuya Ruel. Papayag ka ba? Siya ay magsusumikap, walang iba, laging nandyan, Ruel of Malalag, mabuti. So hello po mga kalangga, yan mga karosyal natin dyan. Welcome back muli sa ating channel. Ito po muli si Ruel of Malalag, and sa mga bago pa riyan sa ating channel, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. Also po kay Langga Rachel Morales. So ngayong araw na ito ay nandito tayo kina Mabel para po makumusta natin siya bago po yung pasukan po niya, no? This coming August 6 yata. And muli po natin siyang makapanayam or ma-interview. Kasama po si Kim, si Justin po. And yung may hawak po ng ating camera po si Kuya Victor Vlogs. So ngayon po, makakasama natin si Mabel para matanong natin yung mga bagay-bagay po na syempre sa sobrang dami pong mga iba't ibang komento or iba't ibang opinion galing sa iba't ibang mga viewers natin. Na pwede natin itanong sa kanya at bibigyan niya ng linaw yung mga bagay-bagay po na palaisipan po sa atin or mga tanong po na tinatanong ng ibang mga tao. Kaya ngayon po, samahan niyo po ako dito together with Kim and kay Justin. So ito yung content natin. Alamin natin yung buhay ni Mabel. So kayong mga kalangga, samahan niyo po ako and puntahan po natin yung bahay po nila. Let's go! So yun mga kalangga, welcome back muli sa ating channel. So kasama ko si Kim dito at meron mga tanong po na hinanda kami dito para itatanong natin kay Mabel. So ang purpose lang po ng vlog na ito ay para malaman natin yung mga bagay-bagay na
syempre, una nating nakilala si Mabel as nagbebenta po ng saging and hanggang sa nakapagtapos siya. And ayun, tuloy-tuloy na po yung blessings na dumarating po sa kanya hanggang sa naging scholar po natin, no, sa tulong ni Tita Francisca. Pero sa likod po ng mga vlogs natin recently ay hindi pa natin totaling kilala talaga si Mabel, no. May mga tanong pa siguro, syempre yung mga ibang tao din na may kailangan malaman tungkol kay Mabel. So ano kaya ito? Alamin natin na kaya. Alamin natin. Tingnan natin kung ano yung mga pwede nating malaman patungkol sa kanya, no? So, ito si Mabel kasama namin. Kumusta? Hello po, magandang hapon po. Pwede mong batiin mo na yung mga, syempre, viewers and sponsors mo, si Tita Francisca and yung mga iba na tumulong sa'yo. Hello po. First of all, Ma'am Francisca, hello po. Salamat ho. Sa mga viewers, hello. Kando. Ayun. Narito kami sa iyo, 'di ba? Syempre para makumusta and at the same time ma-update kami sa sa pag-aaral mo. Kailan yung pasukan nyo? This coming August 6 po. August 6. Nakahanap ka ng boarding house? Magkano yung per month? 1,600 ang monthly. Di mura. 1,600. Ano yan? Libre tubig or kuryente? Libre tubig, Ganda. kuryente. So, mabuti nakahanap ka ng mura. Pero malapit lang sa school nyo. Okay. Meron kaming mga tanong dito sa'yo, Mabel. Siguro hindi ka naman siguro nabigla. Kasi syempre po ito. Kumbaga biglaan lang po Naisip lang namin na ganitong content para malaman din po ng mga viewers natin, 'di ba? At lalo na ma-defend mo din yung sarili mo. Yes. 'Di ba? Kasi mahirap naman din kung ibabash ka na ibang tao pero hindi na not knowing yung buong pagkatao mo talaga. Napaka-easy kasi na mag-judge eh. Depende kung kapanonood lang. Kasi kung ano yung napapanood natin, yun lang yung nakikita, nakahusgahan agad natin without knowing kung ano talaga yung totoong ugali ng tao. So at this time, ito po yung naisip namin na content and syempre, para yun nga, mag-give din siya talaga ng side niya. No? Kasi I'm sure nababasa niyo yung mga comments, no? Nung una pa lang vlog, etc. Pero salamat pa rin ako sa mga sponsors po, no, kay Tita Francisca. Hindi talaga naapektuhan, yes, 'di ba, sa mga pambabash. No? So this time, handa ka na? Yes po. Handa na? Pero ano lang naman parang yan. ako kinakabahan. Kaya nga tayo kumbaga ito lang naman ay based lang naman sa totoo lang tayo, 'di ba? Wala namang pretending dito na mga sagot. Basta kung ano lang yung totoo, yun ang sasabihin mo. It's either negative or positive, di ba? Let's accept the fact. So, first question natin. Ano lang naman, baga simple lang naman ito. 100 to 100, pambira. Ano ba? Based lang naman ito sa mga observations. Siyempre, maybe bilang college students, paano mo hinahandle or binabalance mo yung pagiging katutubo at the same time makipaghalubilo sa mga, syempre halo-halo na yun dyan sa college. Meron ka mga classmates dyan na mga Bisaya din or something, ibang mga tribo. So ano yung paghahanda mo or mga preparations mo para ma-cope up mo yung ganong syempre challenge din sa'yo yan? Kuan sa ako kuya, nag-enroll ko ako ragid isa kuya. Ikaw lang mag-isa? Hindi ka nagpasama ng gikuan ako kaklase mo? Gi-train ako akong kaugalingon nga dili gid maulaw, and then sa dito ko nakaingon ko nga pag wala ako nag-eskwela murag dili gid ko makakuan diri kay most of us manubo dili ka ba lumabasa, and then niadto ko dito nga ako ra isa I wanna prove to them na kaya na ako buhaton pod. So and then anapod kay kaila dito nga kuan ko ya kanang nagskwela dito, and then nangutana ko sa ila kung naa ba may organization nga IP organization related sa related sa kultura ninyo. Dagan man pod ang student dito nga IP, so nagila-ila ko dito, and then okay raman ang Okay ra. okay ra. Okay. Naiintindihan mo yun?
naiintindihan ko. Pero ano, napaka-independent. You know, which is maganda kasi bira yung ganyan na ano na bata no na independent na alam na kung para saan to, para saan ang alin at syempre yung kung ano yung sitwasyon nila, naintindihan niya. So yun ang maganda. So, kung kaya mong i-express through Tagalog, pwede naman, para mas maintindihan niya or mga viewers natin, di ba? So, believe tayo dito, no? Syempre, bilang college student na, kailangan mong maging independent dyan. Wala kang ibang asahan kundi sarili mo lang, di ba? Meron man mga circle of friends, pero yan sila ay support system lang, no? Hindi ka doon nakakadepende. Kasi ikaw lang yung sarili mo yung mag-aasahan mo. Second question. Syempre mga tungkol lang sa kanyang mga sa buhay-buhay, di ba? Ito pa dito. Meron ka naisip dyan muna, bro? Ito base to sa sa mga nagko-comment no sa mga tayo, social media na. Social media naman. I'm sure naman nababasa mo 'yon, no? So, tatanungin kita sa mga nabasa mong comments, hiwalay natin dun yung good comments. Alin dun yung pinakamasakit na nabasa mo sa mga nang babash o nang gagawa ng issue sa iyo? Pwede mo i-specify or naisip mo talaga yun na-memorize niya talaga yung line na yun na negative talaga? Yung pong baluga, sa tingin ko po, wala akong alam kung ano ang baluga kasi manubo ako. Nais ko lang malaman kung ano ang baluga at base sa reply nila, mukhang masama. Kuya. Masama Ano yung baluga? Ano mo yung parang siya, mangmang. O siya yung parang yung taga-bundok, ganun siya sa Tagalog. So aside from that, ano pa? Yung hindi naman daw ako kagandahan dahil maitim ako, but nothing. Wala man ko na ako nato kaya confident ko sa ako ang kuan. Pero masakit pa rin yun talaga. Masabihan ka ng gano'n. Siyempre, tinatry mo ibus yung sarili mo eh. And then kakabasa ka ng gano'n na although wala ka namang ginagawa na masama sa kanila. Yes po. Pero gano'n pa man, patuloy mo lang yung dapat maging confident ka, alam mo kung sino ka, tanggap mo kung ano ka. Yun yung pinaka-importante sa lahat. Huwag ka maniwala doon sa mga naggagawa-gawa ng mga issue kasi kahit anong magawin natin na kabutihan sa mundo talagang may masasabi sila. Diba? So, anong masasabi mo sa mga patuloy na gumagawa ng issue? Sa mga patuloy na gumagawa ng issue, masaya ba kayo sa ginagawa niyo? Masaya ba kayo na may nasasaktan kayong tao? Kung kayo ang sasabihan ng mga ganong bagay, magiging masaya po ba kayo? Kung may anak kayo, isipin niyo po, wag ang ibang tao. Ano lang po. Is na ilabas niya, di ba? So, dito naman sa akin, Mabel, syempre nakilala ka namin, kumbaga, accidentally, no, na na-meet namin dito, along the way lang. May mga times ba naisip mo na sana hindi na lang kami nakilala ni Kuya Ruel kasi na-judge yung buong pagkatao ko o yung pamilya ko. Tapos, syempre kumbaga, nagiging public na yung buhay nyo. May mga times ba naisip mo na sana, na lang, baga, hindi na lang, may pagsisisi ba? Sana hindi na lang kami natulungan. Kasi nga, yun naman yung kapalit pala na ibabash ako ng ibang tao kahit hindi naman ako kilala. Wala. Okay. Dahil noon pa man ay Pinapangarap mo. Pinapangarap ko to. At noon pa man ay may mga tao na rin na ayaw sa akin. Kahit wala ka sa social media pa. Kahit ganoon naman, kahit public or private yung buhay mo, meron at meron talaga masasabi. Kasi nandito tayo sa Pilipinas. Dito sa Maraming judgment. Oo. So, ito pa, tungkol sa love life mo naman. Diba? Kasi, ito ay kumakalat lang sa social media, sa Facebook. Sinisend nila yung pictures doon. Ikaw tapos yung lalaki. And then, boyfriend mo daw yun. Gaano katotoo ito?
That time I was 16. 16. 16. So ngayon 18 ka na. 18 na po ako. Totoo po yan, pero sa ngayon, magka-college na ako. After graduation, gibulagan na ako siya. I told, giingnan ako siya nga, sinabihan ko siya na, if you truly love me, maghintay ka. Dahil may pangarap ako at gusto kong tulungan ang aking pamilya at in fact, kuya, noon pa man na hindi ko talaga gusto magka-boyfriend dahil sa tulong niya, dahil may panahon na na-hospital akong manghod and then he was there. Gitabangan mi niya. Dili na mo maadto among manghod sa hospital kay wala mi sakyanan. So dahil sa kanya napunta sa nahatid sa ospital. Kaya kumbaga ang pinapakita mo lang sa kanya is utang na loob na lang. Yes po. Utang na loob. Pero sa ngayon wala po akong balak na magka-boyfriend. Dahil gusto ko po talagang i-take yung opportunity na ibinigay sa akin. At mag-focus na rin sa aking pag-aaral po. Okay. Nice. Ganda, Diba? Gandang, yan, diba? Tinitik talaga niya yung mga advices natin. Diba? Saka, inuuna niya siyempre yung pamilya at pangarap. Yung pag-ibig, nandyan lang Yun yan. nga sabi niya, if you Diba? truly loves me, Grabe. maghintay ka. Kaya mo maghintay. Kaya maghintay. Kaya maghintay. Kaya maghintay. Diba? Ganun. So, true love waits naman talaga. Oo. Diba? Kahit anong pa yan. Kahit gaano kalayo yun, di ba? Diba, ikaw? Ikaw lang. Hihintay lang yan. Pero, Focus na dito. sorry. Ikaw naman, baka Yeah. ano ka. Ito, base lang din to sa mga komento, no? Sa mga noong pang nagkakalat ng mga fake news. Yan. At until now, meron pa rin talaga mga nagko-comment. At yun ang nakakalungkot doon kasi kilala pa namin kung sino. Kilala pa namin kung sino. And yun, ito yung yung issue. Siguro alam mo na rin yung sa tuwing nagba-vlog or mga ganyan. Nung unang namin kayo mag-vlog or una ka mag-vlog ni Roel, may nambudong issue na keso ipapalit daw ni Roel si Rachel kay Maybel at until now ganyan. So naapektuhan rin syempre yung sa pangarap ni Maybel na nangarap lang naman yung bata na mag-aral, makapagtapos at magkameron magandang kinabukasan. Pero di niya alam na pinag-iisipan na pala siya ng iba. So anong masabi mo doon? Sa ganun? Tigil na ho kayo. Ang bait ni Kuya Ruel at Ate Rachel. Hindi ho yung totoo. Saka namit naman, di ba? Namit naman niya once. So ikaw, ano masabi mo doon? So para naman sa akin, 'di ba? Kasi kumbaga isang malaking pagsubok na i-vlog natin si Maybel kasi nga nakaabang doon yung mga pambabash, mga opinion ng ibang tao, negative. Siguro mas mas majority doon puro negative, no. Kilala pa natin yung mga nagko-comment na kunwari supporter daw pero hindi sila intindi kung sino, kung ano yung mga beneficiaries natin, 'di ba? Basta sa kanila lang is nangunguna yung emosyon, yung pag-overthink, yung mga bagay-bagay na hindi naman mangyayari, 'di ba? Intindihan ko sila kasi nga concern, 'di ba? Kumbaga protective, 'di ba? Kay Langga. Pero doon ko sila nakitaan na wala silang tiwala sa isang Roel of Malalag, 'di ba? Kami, 'di ba, ako ang hangad namin dito ay mapaboost yung channel natin, 'di ba? Makilala tayo. Pero sa tingin ko, sa ginagawa po nila, sila yung naghahatak pababa sa atin, di ba? Ginagawa nilang puro issue na lang yung mga binablog natin, mga beneficiaries natin, binibigyan ng mga kahulugan, mga ganung bagay. So, saan dun yung pag-i-improve ng channel natin? Na may mabablog tayo na mga kagaya ni Maybel na may pangarap, binibigyan ng kahulugan kaagad, di ba? Ako naman po, hindi naman po ako, kumbaga, di naman nagmamatter sa akin talaga yung kanilang opinion.
'Di ba? Kasi ang sa akin lang naman din ay para makatulong. Alam ko naman talaga yung totoo, 'di ba? At hindi. At syempre, ako yung klase ng tao na gagawin ko ito kasi gusto ko, 'di ba? Hindi para sa opinion ng ibang tao dahil sa mga dahil ito yung iisipin nila. Ano yung magiging epekto doon sa kanya, 'di ba? Tayo nga ay nag-charity sa kanila. Pero sila naman yung kumbaga binabash emotionally, 'di ba? Malaking impact 'yun, no? Malaking malaking dulot 'yun na emotional damage sa kanya, 'di ba? Kasi bilang breadwinner sa kanyang pamilya, bilang estudyante, malaking epekto 'yun, 'di ba? Lalo na mag-aaral siya, paano siya makaka-focus? Bawat bukas niya sa social media ay puro negative yung mababasa niya. Basta ang sa akin lang naman din ay hindi na ako nagmamatter sa kanila, no? I hope kay Maybel din, no? Sa amin naman din nilangga ay talagang syempre sa amin na 'yon, privately na yung pinag-uusapan. Trabaho, ganun po. Basta lang, hindi tayo apektado, pero sometimes kailangan natin magsalita, no? Kasi nakakaabuso na din. Akala kasi nila pag patuloy na dinidedma or hinahayaan, mas lalo silang mas lalong gaganahan mambabash or gagawa ng mga fake news. Kasi sa akin lang ay patuloy lang kami dito sa ginagawa namin kasi ito may mga naniwala sa atin. Isa na doon si Tita Francisca, 'di ba? Yung questionable doon if ever na si Tita Francisca mismo ang aayaw, 'di ba? Yung naniniwala sa mga fake news. Doon na siguro ay siguro that's the end of the story na. Pero hanggang may naniniwala sa amin or sa iyo, patuloy pa rin tayo sa pagtulong, 'di ba? Na walang halong mga hidden agenda. Yun ang iniisip ng ibang tao kasi na may mga iba pang mga tayo dito pakay. Okay, 'Di ba? Oo. Kung gusto ko lang sana dalhin ko kayo dito lahat, 'di ba? Pwede lang. Pwede lang sana para ma-experience, hindi lang mapapanood nyo sa harap ng camera or dito sa mga cellphone nyo, yung mga bagay-bagay. Diba? Kaya ito, confidently nag-open ako ng ganitong topic sa kanya. Kasi wala naman talagang dapat pang gawing issue dito. Diba? Sa kanya lang, nag-open lang siya ng kanyang saloobin na kumbaga sinabi niya lang yung kanyang gustong sabihin dito sa mga viewers. And baka may pahabol ka ba, bro, bago last message si Ako pahabol. Pag ngayon na mag-start ka na ng pasok ng class sa college, and then 4 years na. Nakikita mo ba yung sarili mo in 4 years na yun nga maging successful, and then yung pangarap mo na sa pamilya mo? At ano yung pangarap mo para sa kanila? Nagsabot na gud mi sa among magulang na if mahuman mi og eskwela, kapag may sarili na kaming trabaho, magtulong-tulong kami na mapabahayan. Ganda. At gusto rin namin na dili na magtrabaho ug akong pamilya. Halimbawa na lang may mga ibang source of living. Diba? Halimbawa tindahan, gano'n, diba? At least hindi na siya bugbog sa trabaho, sa pagtatanim. Diba? Maganda yan, no? At least kumbaga the relationship between sa kanya and sa kanyang ate. Pinag-usapan yung future, diba? Na ever na makapagtapos sila, magkaroon ng magandang trabaho, yung una nilang gagawin is papatayuan ng bahay yung kanyang pamilya, diba? Magandang yan. Magandang plano yan, no? Kasi pag inuuna mo yung pamilya kasi talagang successful ka niyan, diba? Magtatagumpay ka diyan. Kaya ipagpatuloy niyo lang yan, and malay mo may mga blessings pa, unexpectedly, diba? Yung mga blessings na dumarating sa inyo unexpectedly. Hindi natin ina-expect na darating sa atin, pero wow, ganun, diba? Just biglang keep praying and dreaming. Don't stop.
Dream. Believing yourself. Ay, tama ba yun? Ay, ano, hingin natin ng ano, baka may tanong si Meron. Justin. Gahanda na siya kanina. bro. Tingnan mo, baka So, meron ako dito nasa... Tatlong po ba Di, yan? nasa 100 to eh. 100. 105. Na, guys. Ready na. So ito naman ay pagdating naman sa ano, sa mga basher kasi gusto kong malaman kung bilang isang Mabel, paano niya ba i-handle yun? Kasi di ba mostly sa mga basher is mas matatanda sa iyo ng higit. So ang question ko dito, yeah, my question is, binabash ka ng mas matanda sa iyo. Paano mo, anong action mo dito at paano mo ito pakikitungan? Yun po. Ay, hindi, May ito pa. Para mas malinaw. Di ba mas matanda sa iyo? Anong action mo dito at paano ito pakikitunguhan? At sa tingin mo ba karapat dapat pa rin sila igalang? Oo naman po. Oo naman. Dahil tao rin sila at siguro may chance pa na magbago sila at ma-realize nila na hindi tama ang kanilang ginagawa. Through sa akin po, pagiging totoo ko at ipakita ko sa kanila na hindi totoo ang kanilang sinasabi. So, siguro po may chance pa na magbago ang ugali nila. Tama. So, yan guys, sa mga basher ni Mabel. So, pang sinasampal na kayo dito ng katotohanan na yung mas bata pa sa inyo, yung pa yung nakakapag-isip na mas maganda, mas mabuti. At napaka-open-minded niya, napakalawak niya mag-isip. So, the best yan. Tapos ito pa, another one. Naganda ano. So, another question is, sa pagtulong naman ni Kuya Ruel sa inyo. So, ganito ang senaryo, no? May senaryo. Senaryo. Alam ba, one of your isa sa mga kamag-anak mo na may sakit, tapos kailangan mo ng pera. Ngayon may dumating na mayroong nag-chat sa'yo na isang vlogger or sponsor na nagsasabi na bibigyan ka ng malaking halaga kapalit ng hindi ka na magpapablog kay Kuya Ruel. Papayag ka ba? Siguro po hindi. Dahil hindi po tamang kanyang ginagawa dahil hinaharangan na siguro Kuya Ruel na para... Pero kailangan mo na ng pera. Papayag ka ba? Hindi po. Mas maraming paraan para kumita ng pera. Hindi yung masama. Okay. Yun. Yun lang. Makagaling na. Di ba? Doon natin na yung kanyang pagiging loyal sa atin, di ba? Sa grupong ito, sa unang naka-scout or nakatulong. So, ayun, thank you kay Justin. Feeling ko baka si Kuya Victor. Pakihawak na bro. Pakihawak ng camera kasi nag-build up lang yan ng mga questions sa niya. Inubo muna. Nag-build up pa yan ng mga questions sa kanya. Inubo muna. Ay, grabe. Siyempre, mga impronto lang. Napaka-easy lang yung tanong ko para kay Mabel. Ito Mabel yung tanong ko. Boyfriend o pag-aaral? Pag-aaral. Ano pa? Yun lang. Isa pa Mabel. Pag-aaral o pag-aasawa? Pag-aaral ho. Dahil ang pag-aasawa ay nandyan yan. Pagkatapos ng pag-aaral. Mga paghabulan ka pa kapag graduate mo na eh. May trabaho ka na. Marami pang nangligaw, mga ganyan. Pero kailangan pangarap mo para sa pamilya. Ang galing sumagot. Oh. Wala na naman sa akin. Na-miss yan. Nakamiss ako doon. Wala. Isa pa. Si Butchokoy. Thank you. Baka meron pa, wala na? Wala na. Ayun. Thank you Kuya Victor, grabe galing yung mga tanong niya, di ba? Napaka-simple pero napaka-meaningful. So ayun, narinig po natin yung mga bagay-bagay po. I hope na marami pang mga tanong na nasa isip natin pero I hope na that will that concludes our topic natin dito tungkol sa social media, tungkol sa mga issues
And syempre sa kanyang relationship between sa kanyang pamilya or sa personal love life. So message mo na lang Mabel sa lahat-lahat, and at the same time sa mga sinabi mo kanina ng mga bashers na karapat dapat din nating igalang, diba? Kasi tao din sila. Hello po. Sa mga viewers, hello. Magandang hapon po. Palagi po tayong mag-iingat dahil may bagyo. Ano naman? Sa mga bashers, hi. Magbago na kayo, please. Dahil walang patutunguhan ang inyong ginagawa. Nakakasira kayo ng tao. At salamat po sa pagsuporta, especially Ma'am Francisca. Salamat po sa tulong, Ma'am. Only nga maibalik na ko sa imuha, Ma'am, kay ang akong tsatsaga ng pag-aaral. That's all, Ma'am. Kayo wala gid ko ika baylo sa imuha, sa imong gitabang sa ako. Salamat kaayo, Ma'am. Yun. Ano ko lang, follow-up question ko lang sa'yo. Regarding sa mga issues, di ba? Negative comments, alam ba ng pamilya mo yun? Hindi po. Hindi mo pinalam? So, kumbaga, sinasarili niya lang, no, yung mga pambabash. Pero okay at least, yung pamilya mo na, sila, kumbaga, excluded sila dito sa mga nangyayari sa social media, di ba? Kasi mahirap naman kung i-inform mo sila, ipaalam mo sa kanila. Sila naman na walang mga cellphone, walang mga Facebook. So, siyempre, gabi-gabi yan mag-iisip, di ba? Kasi yung kapakanan yung iniisip mo dyan. So, okay yan, at least sarili mong battle na hinaharap mo. At ito lang naman ay, kumbaga pagsubok din yan, no? Yung mga bashers na yan. Kung magbabago man sila, di ba? Thanks to God. Pero kung hindi, ipag-pray na lang natin. Diba? Kasi I hope dito sa content na ito or sa vlog na ito ay less lang yung bashing. Kasi ito naman din ay kumbaga intended po para sa, diba? Para kay Mabel, no? Getting to know Mabel, para malaman din ng mga viewers at most especially ng mga sumusuporta sa kanya na ay ganun pala yung kanyang kumbaga kanyang kumbaga yung pakay niya dito sa atin, no? Wala nang ibang mga ibang mga hidden agenda pa gagawin. So yun, Mabel, maraming salamat, and may bigis pa tayong sobra dyan. Kaya na natin. Kamusta naman yung dito pag yung pagpamuyo? Okay naman? Okay raman, kuya. Nakaka-survive man. Anong mga discarding ginagawa ni Papa mo? Namin saging. Saging muna. Kailan kayong huling kumain ng bigas? I mean, kanin. Ato pang may aging adlaw ko. Isang araw pa? So ngayon, puro na kayo? Puro saging-saging na lang. Okay lang yan, no? Nakaka-survive din kayo niyan. And siguro na lang, babalik kami dito pag siguro mag-update kami sa first day of class or man. Tapos ngayon merong tag-ulan. So ito, may bigas kami. Nagdag sa inyo, tapos ito, pera. Pambili nyo ng ulam, ha? Salamat po. Galing sa ating channel. So ayan, maraming salamat, and siyempre sa mga nagtanong kanina kay Justin, kay Kuya Victor, kay Kim, maraming salamat, and doon natin nalaman yung side ni Mabel. At gayahin mo lang si Langga, si Rachel. Talagang kumbaga sinasanay na yung sarili dito sa social media. Kumbaga nasasanay na siya sa mga pambabash. Kasi ganyan din siya dati, di ba? Iba't ibang situation. Baga darating ka din sa point na magbe-breakdown ka, di ba? Pero not to the extent na madidepress ka, di ba? Anxiety, kasi mahirap yun. Focus ka lang sa good things. Good things happen. Siyempre sa pamilya mo, huwag ka magpo-focus palagi sa mga negative na kino-comment. Diba? Yun naman palagi kung pinapayo din kay Rachel na magpakatatag. Kasi dito sa social media, thousands ng mga tao makapanood. Diba? Kaya isipin natin, hindi lang isang isip lang
ang nag-iisip sa atin, kundi marami, di ba? Kaya sari-saring opinion, yung maririnig mo, sari-saring mga comments, kasi hindi parehas yung tao, di ba? Hindi pantay-pantay. Kaya, yun na isipin mo na hindi pantay-pantay yung mga tao, hindi pantay-pantay. Kaya hindi din same ng opinion. Hindi parehas lahat gugustuhin ka. May mga iba talaga na gagawa ng issue sa'yo. Di ba? Basta lang padayon o I hope na maging successful ka soon. Diba? Kasi isang malaking karangalan yan sa amin, di ba? Rochelle community. At the same time kay Tita Francisca na makapagtapos si Mabel, di ba? As scholarship natin ng Rochelle. So ayun, dito po magtatapos ang ating vlog mga kalangga. And maraming salamat po. Hope to see you soon again dito po sa ating channel po, ang Rural of Malalag. Thank you and bye-bye po.